Mahal kita noon pa, ngunit huli na ang lahat. Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome sa Usapang Puso ni Ate Charbeth, at isang kwento ng pag-ibig ang ibabahagi ko sa inyo ngayon. Kwento ng dalawang pusong itinadhana, ngunit huli na nang sila'y magtagpo. Ito ang kwento ni na Ariel at Lani. Simula pa lang ng kolehiyo, hindi na mapaghiwalay sina Ariel at Lani. Magkasama sila sa lahat ng bagay, sa mga project, sa library, at kahit sa simpleng tambay lang sa ilalim ng puno sa kanilang campus. Si Ariel, tahimik ngunit laging handang tumulong. Si Lani naman, masayahin at palatawa. At sa tuwing magkasama sila, tila ba kumpleto na ang isa't isa. Ngunit sa kabila ng kanilang closeness, walang nang ahas magsabi ng tunay na nararamdaman. Natakot silang baka masira ang pagkakaibigan kung aamin sila. Hanggang dumating ang araw na si Lani ay nagkaroon ng nobyo. Masakit iyon kay Ariel, pero tinanggap niya, dahil ang mahalaga sa kanya ay masaya si Lani. Ngunit hindi naging madali. Kapag nag-aaway ang magkasintahan, si Ariel ang unang tinatawagan ni Lani. Kapag umiiyak si Lani, si Ariel ang unang dumaramay sa mga luha niya. At sa bawat yakap na ibinibigay niya, tanging sarili niya lang ang alam niyang nagdurugo. Dahil kahit anong gawin niya, siya lang ang tanging takbuhan at katuwang nito, pero hindi kailanman ang pinili. Isang gabi, iniwan ng kasintahan si Lani. Durog na durog ang puso niya, at sa gitna ng kanyang pag-iyak, bigla siyang napatingin kay Ariel. At doon niya lang napagtanto, na ang taong matagal na niyang hinahanap, ay nasa tabi lang pala niya simula pa noon. Ngunit, huli na ang lahat. Sa araw na handa na siyang ipaglaban si Ariel, nakapagdesisyon na itong umalis papunta abroad. Tahimik na nagpaalam, dala ang lahat ng sakit at pagmamahal na matagal niyang itinago. Bago tuluyang lumipad si Ariel, may iniwan siyang maliit na kahon para kay Lani. Sa loob nito, naroon ang lahat ng litrato nilang dalawa, mga simpleng notes na sulat kamay, at isang liham. Nanginginig ang mga kamay ni Lani habang binabasa ito. At sa liham, nakasulat, "Lani, mahal kita noon pa. Ngunit pinili kong manahimik, dahil ang kaligayahan mo ang mas mahalaga sa akin kaysa sa sarili kong damdamin. Kung sakaling handa ka na, baka sa susunod na buhay na lang, doon ko na ipaglalaban ka." Naiwan si Lani, hawak ang kahon at ang liham na iyon. At doon niya lang tunay na naintindihan, na minsan, ang tunay na pagmamahal ay nasa tabi mo na. Ngunit kapag pinili mong ipagpaliban, baka tuluyan na itong lumayo. Mga kaibigan, ang kwentong ito ay paalala sa atin. Huwag mong hintayin mawala ang taong mahal mo bago mo siya ipaglaban. Dahil ang pag-ibig na totoo, dumarating lang isang beses, at kapag binitawan mo, baka hindi na bumalik. At minsan, ang pinakamalaking sakit sa pag-ibig ay hindi ang iniwan ka, kundi ang dumating ang oras na handa ka na, pero huli na. Mga kapuso, maraming salamat sa pakikinig at huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Usapang Puso ni Ate Charbeth, para sa mas marami pang payo at inspirasyon tungkol sa buhay at kwentong pag-ibig. Hanggang sa muli.